Ano bang pinaggagawa ni Tony Montulfo? Reason nito is double marites ang tawag ko. Abay, Double grabe. Una pa lang, intro pa lang. Attorney Torion. Sana ma-interview ka namin. Matalino ito si Attorney Torion, no? Iba ito, hindi ito yung katulad na attorney dun sa kabila na 3 beses ata nagbar. O hindi nakapasa. Kaya yung utak, hindi asal attorney. Asal vlogger. Ba't ang daming ganyan ngayon? Teka muna, bago tayo matuloy dyan, ha? Bakit ang dami ngayon? Attorney, asal vlogger, hindi na asal attorney. Diba? Ba't di nila gayahin? Halimbawa sila, Attorney Trixie. Yung kanyang pagiging attorney, asal attorney pa rin. Ay karamihan sa mga ano ngayon na vlogger, na attorney, hindi na asal attorney, asal vlogger na. Fake news na may pinag-iinitan, na politiko, ganoon eh. Hindi na asal attorney. Pwede ka naman vlogger, pero asal attorney ka pa rin. O dahil siguro bagsak 3 beses. Baka lang naman baka siguro ganon. O Lorna Mauricio, maraming salamat sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Lorna Mauricio, thank you po. Alam mo kasi ito si Attorney Torion, na-interview namin, matalino. Matalino, ha? Magaling. Oh. So, yan ang pag-uusapan natin. Sana, ewan ko, hindi ko alam, ha? Ay, teka. Asan na yun? Baka yan ulit ang maging... Muli, Lorna Mauricio, thank you. O yan, pag-usapan natin. Saan ba galing kasi yan? Ano ba yung pinag-uusapan? Para lang malaman nyo, saglit, hindi ko na ipalagay dun sa sa editor ko. But anyway, ito po yan, ha? Ito po ay post ni Montulfo. Okay? O, sabi niya rito, I had a secret meeting last night. Aba, secret din. Sino ang source mo? Si Attorney Roque? Ginagaya mo ang Duterte di umano. I had a secret meeting last night with a woman who was one of Pastors Apollo Kibuloy former followers. Huwag mo i-secret, ilabas mo. Kita mo ako yung ini-interview ko nakataga kay OJC, walang takip ang muka. Ilabas. Labas mo mukha niyan, Montulfo. Ano ka ba? Katagal mo ng broadcaster, asal vlogger ka rin. Saw-saw fake news. Tumakas ang babae sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Marami siyang mga binunyag na sikreto tungkol sa controversial na self-proclaimed appointed son of God. Baka naman bitter lang. Ikaw naman, Montulfo, ang tanda-tanda mo na. Normal po yan kay kumpanya, kay eskwelahan, kay politiko, kay negosyo. Pag talagang umalis, hindi nila aaminin sila yung may problema. Normal po yan. Kahit dun sa banda ko umalis. Pero siya ang may kasalanan. Aaminin ba niya yun? Di ba hindi? Siyempre, sasabihin niya, ang masama yung management. Bibihira ka makakita ng umalis na aminin yung mali. Montulfo, tanda-tanda mo na, hindi ka pa marunong. Marami siyang ibinunyag na sikreto, di ilabas niya ang mukha niya tungkol sa controversial na self-proclaimed appointed son of God. Sabi niya to Marami din siya ibinunyag ng mga kaibigan ni Kibuloy na nasa mataas na pwesto ng gobyerno. O kita mo, nandadamay na. Isa sa mga sekreto ng fugitive. O kita, may title, fugitive na. Kita mo? Doon pa lang sa una pa lang, ito si Tulfo, sabit na ito Religious leader ay ang kanyang mga magulang ay magpinsang buo. Ayan ang pag-uusapan natin. Ang magulang ba ni Pastor Kibuloy ay magpinsang buo? Ilan sa kanyang mga kapatid ay may kapansanan sa pag-iisip o may kapansanan sa pag-iisip ang kapatid ni Pastor Kibuloy di umano ayon kay Montulfo. Hindi kaya Montulfo ikaw yon? Nagtatanong lang ako Tanong lang po yon, hindi kaya ikaw yon? Sabi niya, Hasan ay meron ding ilan sa kanyang kapatid ay may kapansanan sa isip, ilan din sa mga pamangkin ni Kibuloy ay meron ding trilling gaya ng kanilang mga magulang ayon sa babae. Ito po yan, Montulfo. Una, hindi daw totoo yan. Okay? Pero for discussion purposes, isipin natin totoo.
Anong pakialam mo, Tulfo? That is personal. Mon Tulfo, ang tagal mo ng vlogger. Ay, ang tagal mo ng broadcaster. Alam mo yung asal mo? Asal nung mga laos na vloggers sa gigilid, vloggers sa kalye na naghahanap parati lang ng content makikisawsaw. Mon Tulfo, you can do better than that. Ano ba naman? Ang atake mo personal? Di, matanong kita, vlogger sa gigilid ka ba? Wala ka bang kinatandaan? Ang tagal-tagal mo na. Premiadong newscaster, broadcaster ka na eh. Mainstream ka pa nga. Bakit ang atake mo biglang vlogger? Not even a good vlogger. Yung vlogger na hikahos na ang channel o yung hikahos ang utak ng atake personal. Sila lang yung mga ganong vlogger. Isa naman lang kung astang vlogger ka, yung astang vlogger ka namang maayos. Hindi ka pa ataas eh, paurong ka. Nagtatanong lang ako sa iyo, Montulfo. Yung bang asta mo personal? May maitutulong sa pagbaba ng presyo ng bigas, bilihin? Hindi, sabihin, ano kayong Coach Oli? Kasi po may mga personal na hindi na dapat pinag-uusapan. Vlogger ka bang ano? Vlogger ka bang tanga? Eh, yun lang ang tanong ko. Ang problema sa iyo, Montulfo, kasi si Raffy, senador. Si Erwin, congressman. Mananalo pa atang senador. Si Ben Tulfo, mananalo din atang senador. Mataas sa survey. Isipin mo, para kang latak ng magulang mo. Kasi yung tatlo mong kapatid, angat, sila pa yung mas bata. Tatlo yan, oh. Aangatan ka. Ikaw andyan kulelat. Kaya ka ba gumagawa ngayon ng eksena? Alam mo, Montulfo, pwede ka namang gumawa ng eksena. Wala pong masamang gumawa ng eksena. Do it professionally. Do it ethically. Personal yan, Brad. Kahit siguro kapatid mo, tanungin mo, hindi sila sang-aayon sa ginagawa mo. Hindi ko, may buang na rin sila kung sumang-ayon sila dyan. Sabi, personal. Wala ka nang pakialam dun sa mga kapatid. Hindi po politiko yan, ha? Di ba, Lisano, kung yung kapatid politiko, nagnakaw, nagbabayad sa PI, yung isang politiko, may anak na adik, yung isa politiko, may asawang adik. Hindi naman eh. Walang bobo na magsasabi na hindi personal attack yan. Mali po yan. Walang kinalaman yung kapatid. Walang kinalaman yung magulang. And I honestly believe hindi totoo yan. But nevertheless, hindi issue kung totoo, hindi issue. Ang issue rito, Montulfo, umasta ka ng edad mo. Umasta ka bilang professional, tagal mo na sa industry, ganyan ka pa rin. Hinahabol mo yung mga kapatid mo. Lalo kang babaon sa ginawa mong ito, napaka-unprofessional. Ang mga taong produkto ng incest o pagkakastahan, kita mo, loko-loko talaga, na magkapatid, mag-ama, magpinsang buo, magtiyuhin, ay nagkakaroon ng diferensya sa pag-iisip o kaya pisika. You are so below the belt. Magtataka pa ba tayo kung bakit ganoon ang pag-iisip ni Kibuloy? Ang mga ibang babae, ang ibang sinasabi sa akin ng babae tungkol kay Kibuloy, isusulat ko ng installment dito sa aking column sa Abante. Tingnan natin kung tutuluyan mo. Kasi madidimanda ka. Tingnan natin. Alam mo? Ako dapat pagsabihan nyo tong kapatid nyo.
Magkape muna tayo. Hindi nyo ata makikita eh, no? Oh. Madilim kasi eh, itim. Pero ano to, SMNI Cup. No, SMNI News Channel, The Truth That Matters. Ayan. Yan. Maraming salamat po SMNI. Masarap talaga kape nyo. Susunod, samahan nyo na ng kape ah. De, joke lang. Ayan, tuloy. Joke lang. Wala talaga to. Alam mo, sa mga kapatid, sa pagsabihan nyo tong kuya nyo, hindi na umaasta ng maayos. Isisirain pa kayo niyan eh. Sure win na to si Erwin, senador. Sure win na ito si Ben Tulfo magiging senador. Gusto man natin o ayaw man natin, malamang sure na yan. Ay, sasaw-saw, sisirain pa kayo. I think the Tulfo should have press con about this. Kailangan silang manindigan dito. Ihiwalay nila yung sarili nila. Kasi kasiraan nila yan. Hindi maganda. Pero baka nga hindi na lang nila pansinin kasi hindi naman pinipick up ng media. Ang nag-pick up lang, syempre, lagi naman, SMNI, sila lang may yagballs. So, kailangan kumalat tong video na ito. Paano kakalat tong video na ito? Mag-like po kayo. Yun lang naman eh. Like nyo, kakalat to. Ha? Kasi marami po. Karamihan po na nanonood kay Coach Oli ay sa replay. Minsan, konti lang during live, pero pagtingin nyo, nasa 50,000 views. So, dahil po yan sa inyo. Maraming salamat sa nanonood ng replay. Kaya, like po tayo, ha? Para mas kumalat. Kasi, hindi na natin maaasahan ng mainstream media. Puro yung mababango lang sa kanila, sa administrasyon ang binabalita, at puro kasiraan ng mga kaalyado ni Duterte. Kalat po natin tong video na ito. Tuloy po tayo. Marites. Bakit double Marites? Inassume niya as Montulfo, double Marites ka. Ang tagal mo ng broadcaster, ayan pa ang issue mo. true na yung magulang ay first cousins at saka granting for the sake of argument na totoo nga yan, what value would it help to strengthen his argument or argument against pastor? And secondly, hindi rin totoo na may kapansanan sa pag-iisip yung mga kapatid ni pastor at saka non-sequitur. It does not follow, granting for the sake of argument, na totoo lahat yan. It does not also necessarily follow na may masama ding pag-iisip ni Pastor Apollo Sikibuloy. Hindi, kung totoo man, pero tilanggi po ni attorney. Pero kung totoo man, hindi rin ibig sabihin ganun din si Pastor Kibuloy. Kaya nga ang layo na ng punto ni Montulfo. We challenge you, Montulfo. Patunayan mo ngayon yan. Hindi madidimanda ka talaga rito. This is utterly libelous and perhaps we'll just forgive him siguro at first. Baka lapse of age lang siguro kasi medyo matanda na po. Sir, ano po ang response ng kampo ng ating mahal na pastor? Hinggil po dito sa naging post ni Ramon Tulfo. Ito yung binugbog, di ba, dati? Ako si Sir Admar, bumabanat. Ito yung binugbog dati. Ha? May pitik si Admar. At may mga kaso ito ng cyber libel, dati partner. Tsaka black belted na yung pero binugbog. Idiin mo. Pumipitik-pitik na si pumipitik-pitik si Sir Admar, si Idol MJ na natatawa na. Sige, pitikin mo. Dinaalala ko lang. Naalala mo lang? Black eye ata yung nakita ko eh. Hindi pala black belt. Black eye pala. Okay, sige. Hindi pala black belter ito. Black eye, ayun. Kaya naman pala. Ano pong response dito ng ating mahal na pastor? Well, first, our response is that of compassionate understanding, knowing the age of the attacker. No, I would describe him as attacker because wala naman pong ay talaga ni Pastor Kibuloy, no? Compassionate pa rin siya doon sa kay Montulfo kasi iniisip yung edad. Ilan taon na ba yun si Tulfo? Matanda na rin si Pastor Kibuloy, 74. Pero hindi ganyan, parang batang isip. Parang batang isip to si Montulfo. Opinion ko yun. Akalain mo naman tagal niya ng broadcaster, ganyan pagawain niya. Parang bulok na vlogger. Ibang purpose yun. Hindi naman yun for useful public information yung pinost niya. At saka full of defective
defective argumentations. First, ang allegation niya na yung magulang daw ni Pastor ay first cousins. How would that help the case of Pastor? And how would that... Walang koneksyon sa kaso ni Pastor Kibuloy kahit first cousins man yung magulang. Di ba? Grabe to si Tulfo. I'm so... alam mo, makita ko yan sa ibang vlogger, okay lang na naghihikahos na yung channel. Hindi ko sinasabing tama. Pero, mapapatawad mo konti eh. Diba? Maiunawaan mo. Kasi, hikahos na nga yung channel nila. Hikahos sila sa content. Diba? O kaya, medyo malakas ng channel, pero hikahos taulaga utak. Hindi nila kaya makipagsabayan ng argumento eh. So, ganyan sila babanat. Pero yung katulad mo, Montulfo, I'm so disappointed sa'yo. Help in strengthening his argument. 77 years old na si Montulfo? Eh di magkadikit lang sila halos ni Pastor Kibuloy. Palagay ko kahit black belter to si Tulfo. Pag nag one-on-one yung dalawa, mabubugbog ito. Ay, hindi violente si Pastor Kibuloy. Malakas pa kasi si Pastor Kibuloy eh. O baka hindi ko patalunin sa jogging. Nakita ko kasi yan eh. Yun nga palang kasi kanina nagpunta ako sa may pinuntahan akong sa bangko. Nanonood daw sila sa akin. Ayan. Sabi, batiin ko sila. Hindi ko nababasa yung pangalan nyo, pero shout out sa inyo dyan, ha? To destroy the good name of our beloved Pastor Apollo C. Kibuloy. No? And in the first place, anong proof niya na totoong... Bakit ko nabanggit yun sa bangko? Inahanap kasi sa akin si Pastor Kibuloy. Hoy, wag nyo hanapin sa akin yung mga taga KOJC nga, hindi nila alam kung asan si Pastor Kibuloy eh. Lahat naman sa akin yung hinahanap. Hindi lang naman ako ang tao nagpunta ng kingdom. Ang daming tao sa kingdom. Ba't sa akin yung hinahanap si Pastor? Ang makakaalam dyan, malamang, syempre, yung mga malalapit kay Pastor Kibuloy, pambihira, lahat sa akin hinahanap. Pati si Banat Bay sa akin hinahanap. Ako bang hanapan ng nawawala? Asa na si Banat Bay? Asa na? Paulit-ulit yung comment ng ganun sa rally. Kung sino-sino hinahanap sa akin si Pastor Kibuloy, hinahanap si Banat Bay, pati si Sarah hinahanap sa akin, bakit wala daw sa rally? Pambira kayo. Huwag nyo akong gawing police station, hindi ako hanapan ng nawawala. Pambira talaga tong mga ito, oh. Ayun dyan, Spencer Lacalia, shout out. Ngayon, at saka yung source niya, di pa nga niya sinabi, baka naman si Blenda Portugal na naman yon na akusado na ang cyber libel cases na na-issuehan ng mga warrants of arrest. Second, yung allegation niya na ang relatives daw, ang kapatid ay may kapansanan sa pag-iisip. Very libelous naman ito. In the first place, he has not proven this assertion. This is an imputation of vice, of a defect, which falls squarely under the definition of a libel because this defames the siblings of our beloved Pastor Apollo C. Kibuloy. Talagang libelous yan. Dinamay mo magulang. Ano ba naman, Montulfo? Dinamay mo rin yung mga kapatid. Libelous talaga yan. Personal. Dapat siguro mademanda. Wala po yan sa edad eh. Bakit naman si Pastor Kibuloy matanda pa? Matanda na rin. Hindi excuse kasi yung edad. Nako. Kibuloy. And ang violation nito is double marites, ang tawag ko. Double marites. Bakit double marites? Inassume niya as true na yung magulang ay first cousins at saka granting for the sake of argument na totoo nga yan, what value would it help to strengthen his argument? Correct. Or argument against... Alam mo, hindi ko maintindihan talaga eh. Ha? Anong purpose nung ginagawa ni Montulfo na ganyan? Wala akong makitang purpose eh. Na matino. Isa lang nakikita kong purpose. Gusto niyang humabol dun sa mga kapatid niya kasi matataas na eh. Tumataas pa. Siya hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya. Siya ang nauna. Pero kaya nga sabi ko, wala sa unahan yan eh. Diba? Nasa patagalan yan. Asa na siya ngayon?
kulelat, salingkit. Yun lang ang nakikita kong purpose niya para mahabol niya. Maging relevant naman siya. Huwag siyang kulelat. 4 sila dyan, nasa broadcasting na magkakapatid, siya kulelat, siya pinakamatanda. Buti sana kung dikit-dikit, ang lalayo eh. Pastor. And secondly, hindi rin totoo na may kapansanan sa pag-iisip yung mga kapatid ni Pastor at saka non-sequitur. It does not follow. Granting for the sake of argument na totoo lahat yan. Correct. It does not also necessarily follow na may masama ding pag-iisip ni Pastor Apollo C. Quiboloy. This is utterly libelous and perhaps we'll just forgive him siguro at first. Baka lapse of age lang siguro kasi medyo matanda na po. Wala pong galit si Pastor sa kanya. Intindihin na lang siguro natin siya. Pero kung medyo malabis-labis na, baka magdesisyon po si Pastor na mag-file naman ng kaso sa kanya. Filean na, wag nang isipin. Para, alam mo, para sumunod yung iba. O yung hindi marunong mag-content, puro personal. Naman, broadcaster. Hindi ko talaga maisip kaya niyang gawin yan. Yun po. Baka epekto lang po yun ng pagkakabugbog sa kanya ilang taon nang nakalipas. Pwede pong... Magaling palang bumanat to, ha? Oh, dapat kunin nating banateros din to, wag lang si MJ. Naku, magagalit SMNI. Kinukuha nating banateros si Admar. Ay si MJ, tapos si Admar din. Naku, magagalit. Pastor, ha? Magaling bumanat to si Admar, ha? Sir Admar. Ayan, baka attorney, baka gawa ba yan ang pagkakabugbog sa kanya? Ganon din yung alam mo na yung late, bugbog na baka late na alog na alog. May mga PTSD ata yung post-traumatic syndrome. Ay! Oh. Yung siguro May topak sa Tagalog. Yun ang English eh. Post-traumatic syndrome. Sa Tagalog, topak. Hindi ko alam kung anong Tagalog nun eh. Ganun din yun. Post-traumatic syndrome. May sinto-sinto. Ganun ba? siguro kasi black belter siguro siya tapos nabugbog siguro siya kaya black eye. intindihin na lang siguro natin. Saka Black belter. Black belter. Binugbog ng babae. Welcome to the club. Ay, nako. Natatawa ako sa iyo. Grabe. Malaking tao ba yung bumugbog sa kanya? Nako. Ay. Buti sana kung after bugbog may sarap. Wala eh. Puro bugbog. Grabe. Okay lang yun. Di ba, Jay Guevara? Kunwari, nalasing ka. Nabugbog ka ng kainumang mong babae. Tapos nun ay wag na nga yun. Oo. Di ba? Loko talaga to si Montulfo. Sino ba yan? Malaking tao ba? of age na rin din kasi siya eh. Of age na rin. Kung maglakad daw yan, medyo mahirap na maglakad. Nako. At saka yung pag-iisip, baka hindi na rin masyado mabilis. So, we will exercise Hindi nga black belter, black eye. compassionate understanding. Opo. Attorney, kung compassionate understanding pa ang take ngayon ni Pastor at ng kampo, ngayon pong naipost po ito sa kanya pong Facebook account, hindi pa po ito... Ay, sabi ni Jay Guevara, tumanda na ako, wala pang nakabugbog sa akin. Oy! Boss Dada, oh! Hindi, joke. Kaibigan niyan si Jay Guevara. column. Oras po ba na maisulat ito sa kanyang Abante column, tapos ay lathala? Maglalapsa po ba yung compassionate at talagang kakasuhan na ito si Ramon Tulfo? There is a strong probability that Pastor Apollo C. Quiboloy will instruct me or through his leaders, they will instruct me to file cyber libel cases. Maganda rin yan kay para magkikita rin kami sa korte at makita natin yung galing niya at talino niya. Yo, sige na! Sige na! Huwag mo nang isipin yan, Attorney Torion. Sabihan mo na si Pastor, ituluyan na yan. At meron pang isa. Inaayos na raw yung kaso. Ito'y balita ko lang naman, di ko sure. May isang ididemanda. Nako, nadali na.
Si Attorney Panelo maayos. Nako. Delikado. Yung nagpapakalat ng ano? Abangan mo yun, Jay Guevara. Inaayos na daw, inaayos na. Inaayos na. Ha? Tanong yung si Boss Dada, inaayos na yun. Si Boss Dada nagpa-follow up nun eh. No? Para masampulan. Masampulan. Sana hindi busy si Attorney Panelo nang matuluyan na. Vlogger. Sa korte. Pero yung mga nagkomento naman, attorney, ukol dito kasi merong napapaniwala, meron din yan siyang mga follower. Meron din po bang pananagutan? Lalo na kung sa Bisaya pa, ila pang sugnuran yung naging kanyang post. Well, there are Supreme Court decisions which rule to the effect that even if mag-comment ka lang, tapos irresponsible yung comment mo, tapos nag-subscribe ka dun sa libelous matter na subject matter doon sa post. Pati pala nagko-comment, madidimanda? Nako, delikado. Hindi. Pag ito kasi yung kay Mon Tulfo iba naman, medyo malalim eh. Una, hindi naman politiko si Pastor Kibuloy. Wala namang kinalaman sa national interest. Tapos personal attack pa. May kabubuhan talaga itong post ni Mon Tulfo. Kabubuhan talaga. Post. You may also be liable. That's why I would request our countrymen na dahan-dahan naman sa pag-comment po. Especially kung wala kayong basihan. Imagine itong binitawang salita or isinulat ni Ramon Tulfo. Alam mo, taga Davao din yan eh. Taga Manay yan. Manay, Davao Oriental, if I'm not mistaken. Taga-atin din yan doon. Batman din po yan siya sa attorney, Batman? Batang Mindanao? Batman din yan. Batang Mandaya. Bata yan si Sir Ramon Tulfo eh. Kaya nga, respeto po ako sa kanya hanggang ngayon po. Kaya nga, ang tawag ko dyan, we should exercise compassionate understanding. Kaya baka dala lang po ng advanced age niya po. Ako hindi ko binibili yun. I don't buy that. Yung dala ng edad niya, ganyan siya. I don't think so. Kasi, alam mo, isa sa nakikita ko sa mga matatanda, yung edad nila, nahahalata sa physical. Pero yung wisdom, ang dami mong matututunan sa mga matatanda. Yung wisdom except yung mga matatandang walang kinatandaan. Yung kahit nung bata sila, habang nag-iedad sila, hindi sila nagkakaroon ng wisdom. Yun, medyo delikado yun. Pero sa mga nakikilala kong matatanda, ang talas. Nagkaka-wisdom. Kaya hindi ko binibili yung reason na matanda kasi siya kaya ganyan. Posible, kulelat kasi. Yun ang masakit. Kulelat sa magkakapatid eh. Siya pa pinakamatanda. 'Di ba? Naghahabol. So kumbaga, kung mag-like lang sila doon sa comment, posibleng may pananagutan at lalong-lalo na yung mag-comment pa na, sabi dito, ba't si Tamba matanda na pero kurakot? Yun, exception to the rule. May mga ganyang matatanda. Wala talagang kinatandaan. Nakikita mo naman eh. Simula bata, weak, hanggang pagtanda, weak. May mga ganun. Talagang hindi makikita. totoo yan, ganito, ay ganyan pala, kaya pala ganyan yung mga komento na yon. So may pananagutan, pwede din sila na masampahan ng kaso. Same din ba ng posibleng ipataw na parusa doon sa mismong nag-post? Yan po, pareho lang po. Marami na po kaming nadaanan yan. We filed cyber libel cases in the past. And there were really instances, meron pa nga isang sikat na journalist din na pumunta talaga sa Davao para lang maghingi ng paumanhin doon kay Pastor. Kasi nga, nadala lang daw siya sa bugso ng damdamin. Sino so yun? si Pastor naman is a very compassionate man. Sinong vlogger yun? Wag, demanda nyo! Nadala ng bugso ng damdamin, nagtanim. Nagtanim ng ano? He forgave the female journalist yun. Sikat yun. Female na babae. Pumunta talaga sa Davao at nag-sorry. Kami naman, nag-withdraw kami sa complaint. Pero wag naman sana masyado ng
sinabihan na namin na medyo we will exercise compassionate understanding. Pero kung isulat talaga ito, baka hindi na po mapigilan si Pastor. He might be forced also to defend himself also by filing appropriate cases against these persons who defame his Opo. good name. Opo. Attorney, paano naman po kung i-depensa dito ni Montulfo dahil siya po ay isang kolumnista, yung pong freedom of the press, yan din po ang itinataguyod natin dito po sa SMNI. Pero iba naman itong atin, hindi naman paninira, straight news at straight commentary. Ito sa kanya, pag binasa mo, talagang pag di mo kilala si Pastor, di ba, nega at agad ang dating. Nega talaga. At saka kung marami din kasing believe sa kanya, dangerous din kasi ito. Kasi kung hindi natin i-answer, baka maniniwala sila na may diferensya nga yung pag-iisip ni Pastor. Huwag naman po sana ganyan. Kasi unfair yan, hindi na yan sakop sa freedom of the press. Freedom of the press, freedom of expression are not absolute rights even under the 1987 Constitution. It may be a protected right, it may be covered under the Philippine Blooming Mills case, but like any and all rights, they are subject to certain exceptions and limitations under. Yan, di ba? Ang freedom of the press o freedom of speech ay hindi absolute right. Bawat freedom, tandaan po natin, bawat freedom may kaakibat na responsibilidad. Be responsible. Naririnig mo ba yan, Montulfo? Be a responsible journalist. Dapat responsable ka naman. Yan maliwanag na personal attack yan. Talagang ako sa tingin ko talaga, hindi man ako abogado, hindi naman tayo matalino, but that is really libelous. Wala na yung kinalaman eh. Wala nang kinalaman kay Pastor yon. Personal yan. Personal attack eh. Huwag naman yung nakakasira na tayo sa reputation at honor ng ibang Kaya tao. ako alam nyo, ito wag po kayong magagalit sa akin kasi baka may magalit po sa akin. No? Hindi sa ibig sabihin pinapaborang ko halimbawa tungkol sa droga. Halimbawa lang ito may binanggit si Presidente PRRD na tungkol sa droga na nadamay ang isang hindi naman politiko, sikat pero hindi politiko. Nadamay ang isang artista. If tatanungin nyo yung aking personal opinion lang naman, hindi sa kinokontra ko si PRRD. Halimbawa lang, hindi ko nasasakyan yung mga ganong personal na wala namang kasi political vloggers tayo, wala nang kinalaman yun. Kawawa naman yung artista. It doesn't mean na ibig kong sabihin ay kinukonsinte ko yung pagdodroga sa bahay nila, halimbawa. Hindi po yun. Kaya lang, nadamay nadamay siya as personal. 'Di ba? So hindi ko na gagawin parang topic 'yun. Actually, kaya nga sabi ko sa inyo lahat naman tayo hindi perpekto, may mga nagagawa tayong mali. Lahat po, including PRRD. Ito isa sa mga binanggit niya na hindi ko kursunada. Okay? Hindi, wag niyo ibig sabihin hindi ako tiwala kay Tatay Digong, hindi po. It's about normal na hindi 100% ay may tama yung tao. Kasi kung 100% tama yung tao, panatiko na ako. Di ba? Hindi po ako panatiko. But believe na believe pa rin ako until now kay Tatay Digong, except siguro yung mga nabanggit pa na kawawa naman, nananahimik yung artista, di ba? So, yun yung sa akin Yung, let's stick to the topic. Yung may kinalaman sa di ba? Hindi personal. At ang ano pa nito, attorney, doon sa after ng post na yon, nag-post din siya patungkol doon sa kanyang nakababatang kapatid na pumalag din siya dahil pinapatamaan daw ng below the belt smear campaign. Pumalag siya. Yung kanyang ginawa ba dito sa naunang post niya patungkol kay Pastor, hindi ba ito below the belt? Anal attack na nga ito Hindi nga lang ito below the belt.
anal attack na ito, frontal attack na talaga. Kasi Correct. imagine defaming your parents. No? There is a saying, even as in Islam, sabi nga ni Prophet Muhammad, peace be upon him, whoever attacks Fatima attacks me. Fatima is his daughter. No? Ito, magulang na ang tinira. Ano naman kinalaman ng parents ni Huwag naman magulang. Unless yung magulang, politiko rin. Halimbawa, yung magulang niya, senator, na politiko, na adik, halimbawa, na kurakot. Talaga madadamay. Pero kung hindi, wala namang koneksyon yung magulang, nananahimik, ay, nako talaga. Pastor Apollo Sikibuloy sa mga issues nito. As much as possible, let us spare the parents from attack. Ano namang kinalaman ng kanyang mga siblings dito na pati mga kapatid niya, paratangan niya na may sira yung pag-iisip. Wala naman silang kinalaman dito. How would you feel if that would be done also to you? We will also accuse that the parents of Ramon Tulfo may sisira din yung pag-iisip. Hindi rin tama yun. Kaya nga ako, I would not really advise that. And I do hope and pray that Sir Tulfo would come to his senses na kung hindi mo na talaga gusto si Pastor Apollo Kibuloy, alam ko naman na magkaibigan din siguro kayo noon. Wag naman damanin yung parents niya saka mga kapatid niya. And let's keep the level sana of discussion respectable. Let us agree to disagree, but let us not destroy the character or reputation of our fellow men, especially those persons who are not involved in the burning issues of the day. Opo. Paano kaya kung gawin din yun sa kanya, attorney, no? Pero yun nga Senator Tulfo, Erwin Tulfo, Mon Tulfo, matatanggap nyo ba na tawagin yung parents nyong ganun? Dahil sa kapatid nyo? Diba? Wag naman po yung wag naman po ganun. Ay, below the belt pati magulang kasi masyadong bad na yan. Dito na naman tayo, attorney, sa yung sinasabing nakausap niyang babae daw na naging source ng kanyang information. Nagtataka ako bakit laging magpakilala kayo. Kung sino yung witness, magpakilala kayo. Kami nag-i-interview din, pinapakilala namin, pinapakita namin. Pakita nyo yung mga ini-interview nyo. O, di ba? In-interview natin yung mga di umano ay mga inalagaan ni Pastor Kibuloy, kita ng taong bayan. Magpakilala. Kung ayaw mo ipakita, ipakilala mo yung pangalan. Lagay mo pangalan. O, si ganito. Kukuha kay Jesus. Bagamat wala siyang legal personality dahil hindi nga siya lumantad, hindi nagpakilala. Pero ano pong babala ng kampo ni Pastor hinggil doon sa sinasabing source ng impormasyon ni Mon Tulfo? Meron kami duda kung sino ito. Baka nga si Blanda Portugal na naman ito or itong mga ibang mga baka nga lang pwede rin ako mali, no? Pero yung mga source naman, siguraduhin nyo naman na totoo yung mga sinasabi ninyo. In the first place, kung kayo ay 22 years old pa lang or 24 years old, how can you say matter-of-factly facts about the parents of Pastor Apollo Sikibuloy who are more than 80 years old or 90 years old or whose ages are beyond them, no? Or beyond him or her? And apoto dito, kung mga bata ito at may duda na sila kung sino, so malamang yung duda nila mga bata. Paano nyo malalaman kung matatanda, hindi na nga kayo halos nagpang-abot? Baka hindi nyo nga kilala, hindi nyo na-meet. Nabalitaan nyo lang kay ganitong vlogger, kay ganitong chismoso, kay ganitong marites, pinasa nyo naman kay Mon Tulfo. Na isa naman ding, para lang makabakbak, gumamit ng pic. How can he or she state for certain that he have a medical certificate from the Philippine Mental Health Association or from mental health organizations showing among others that the
yung pag-iisip ng mga kapatid at parents ni pastor ay medyo may diferensya. Mahirap po na akusasyon yan. Kaya nga, ang request ko lang sana, let's agree to disagree. You may not like my client, but please let's keep the level of discussion respectable. Yon. Professional. 'Di ba? Hindi ko type yung ano mo, kliyente mo, hindi mo type yung politikong sinusuportahan natin, din. 'Di ba? Kahit ako, 'di ba? Hindi ko dinadamay yung halimbawa, anak ni Tambaluslos or yung mga politiko. Hindi ko unless politiko rin yung magulang at palpak din yung magulang. Diba? Yun lang. Professional, be respectable. Wag yung kung sino-sino dinadamay, hindi naman dapat kasali sila. You have issues against my client, Let's go! then very well blow them out and we will answer them also. Sa But quiet. also Wag yung under the kapatid. impression that all discussions must be respectable. Ang tawag nga dito, kung sa debate pa ito, argumentum ad hominem. You are already destroying the character of the person which has no relation to the issues at Pambobo para sa akin, pag ad hominem, pambobo, katulad niyan. Ano lang sasabihin nila kay Tatay Digong? DDS shit. Kabobohan yun. Dutae. Kabobohan. Walang argumento. Puro lang DDS shit. Ganun same thing. Ad hominem lang to mga ito. hand. Pwede rin ito maatake non-sequitur. Granting for the sake of argument na totoo nga yan, it does not also follow that your conclusion may also be true. There must be empirical evidence to prove that Pastor Apollo Kibuloy's mind is really defective. As a matter of fact, I have known Pastor Apollo Kibuloy for many years and I find him... Alam mo, siguro dapat ikalat nyo tong video na ito. Kaya like po, like. Huwag nyo pong kakalimutan pagpasok, like pala. Like agad at subscribe na rin. Para pag ako magla-live, i-advise kayo ni YouTube, sabihin naka-live ako. I-inform po kayo, sana masamahan ninyo ako. Pero ba't gusto nating kumalat? Para makarating ito sa mga Tulfo. Nasisira sila dito sa kanilang kuya. Mali talaga. And in my opinion lang naman, di ko naman nakakausap mga Tulfo. Kahit siguro sila mag-agree, mali yung ginawa ng kapatid nila. Masyado. So ikalat nyo ito. Hindi ganun, dapat magkaroon ng official statement itong mga magkakapatid patungkol dito kay Montulfo. To be a genius, very highly intelligent and very reasonable and compassionate. That's why I am shocked by after seeing the post of Mr. Tulfo. Sir, dako naman tayo sa isang paksa. Sabi po ni Senator Risa Ontiveros, meron doon private armed group si Pastor. Private armed group daw. Yung po bang yung po bang mga yung po bang mga yung sa army partner ang tawag doon? Nakalimutan ko. Reservist. Private army. Oo. Yun po ba ay private army? I hope the good senator will be reminded that she is a senator of the Republic and that comes with certain responsibilities under the law and under our morals, good ethics. And as a senator, I think I do hope she will not mind it if we will remind her that her statements in public should be backed up with evidence and should not be based on raw or unconfirmed information. Ito, patungkol naman kay Risa. Huwag nyo na pagpapapansinin yun. Medyo desperada na yung Ali. Kailangan niya na rin maging relevant May plano to sa 2028 na nyo. Gusto niya maging isa sa mga standard bearers standard bearer ng Dilaw. Siguro presidente o vice president, I don't know anong hinahabol niya diyan, posisyon o yung budget. I really don't know. But definitely, it's very obvious napakaingay niya ngayon. So wag niyo nang pansinin diyan si Risa. Lahat yan sasawsawan yan. Alam mo, tingin ko nga diyan kay Risa, echo ni Marcos Ini-echo niya na. Wala, hindi na siya astang, isa pa to, hindi na siya astang senador. Astang vlogger na siya Di ba?
Yung mga vlogger na ngayon ang topic si Pastor Kibuloy, ganyan na rin siya. Eko ni Marcos. Yan na. Tingnan mo, pag may gagawin na magtatanggol kay Marcos, siya na rin. Sige, nagsanib ng talagang pula at dilaw. O baka mamaya may usap-usapan nga baka pati si Lenny mabigyan pa ng posisyon. Wala na talaga. Binobola na ng pula. Kung totoo po ito binobola na ng pula ang dilaw, nililigawan. Why? It's very obvious. Hindi nila kaya ang Duterte ng solo. Kailangan magsanib yung dalawang sunusuka ang bawat isa. Ang pula, sinuka ang dilaw. Ngayon, kinakain ang suka nila. Ang dilaw, sinuka ang pula. Ngayon, kinakain ng suka nila. Kailangan sila magsanib kasi hindi nila kaya ang Duterte. And that is a fact. Hindi nila kaya ang Duterte.